po tayo tungkol po sa nangyaring unang hearing kahapon. Dito nga po sa lower house. TRICOM po yan. Kasama po dyan ng Committee on Public Order and Safety, Committee on Public Information at ang Committee on Information and Communication Technology. Tungkol pa rin po sa disinformation at paglaganap nga ng fake news dito po sa ating bansa na may kaugnayan di umano sa mga vloggers at content creators. Kasama po natin sa linya, Congressman Ace Barbers. Magandang umaga po, Congressman. Ay, magandang umaga, DJ Chacha at Manong Ted. Good morning. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Kayo ba'y nakatulog na, Congressman? Medyo, okay na. Medyo nakabawi-bawi ng konti. Kasi si Kong Dan Fernandez mukhang tulog pa. Oo, hinabot yan. Anong oras po ba natapos, Kong, yung inyo pong hearing kahapon? Maaga kami natapos, mga around 9 p.m. yata, 8:30 to 9, mga ganong time. Oo, at doon nga po siya naging unang pagdinig na may kinalaman po dito sa disinformation at dito po sa ating mga online content creators. Kung marami-rami yung pinatawag nyo po na mga vloggers pero 3 lamang po yung nakapunta kahapon. 3 out of 40 online content creators. At ang ilan po sa kanila kahapon ay dumiretso nga po sa Korte Suprema para maghain nitong petition for certiorari and prohibition. Ano pong balak gawin ng Kongreso dito po sa mga vloggers na hindi po sumipot sa pagdinig kahapon? Kahapon kasi napag-usapan niya yung kanilang absence doon sa hearing na yon without a valid excuse. Nagpasa po ng show cause order ang komite para sa ganon sa susunod na pagdinig ng TRICOM sila po ay mag-attend na. Yung kanilang idinulog sa Supreme Court, yan naman po ay hihintayin din po namin ang kautusan ng Supreme Court, kung ano ba ang magiging decision dyan. But ang nakakagulat kasi dito, yung aming imbitasyon ay simply na humingi ng opinion doon sa gagawing regulatory framework sa paggamit ng social media platforms dito sa ating bansa. Because kahapon nga nabanggit sa ibang bansa, marami na pong mga regulatory policy na inimplement ang kanilang mga gobyerno nang sa ganun ay hindi po umabuso yung mga social media actors kung tawagin. Kaya yun naman po ang ating layunin dyan sa pagdinig na yan. Dahil nga sa ating experience, napakarami po na mga fake news ang pinakakalat. Minsan nga nagtataka at nag-iisip na tayo, ano ba yung totoo? Dahil pag nababasa natin sa social media, iba-iba ang lumalabas na mga istorya. So, isa ang gusto natin i-address dito sa pagdinig na to dahil malaking epekto po nito sa ating national security. Dapat huwag ipawalang bahala. Ang ilan po sa sinasabi nila, wala daw legal na basihan ang Kongreso para pilitin pong dumalo itong ating mga vloggers at online content creators. Para po sa panig ninyo, anong explanation doon para sa mga nakatutok po at nakikinig sa atin ngayon? Alam niyo po, yung pagtawag ng isang pagdinig, inquiry in aid of legislation, na isang constitutional duty ng ating mga mambabatas, whether sa Senado ito o hindi kaya dito sa mababang kapulungan. Ito naman po ay hindi naman po pag-uusig. Alam niyo, nakakalungkot kasi, nung inimbitahan sila, alam mong guilty dahil hindi ma-attend at patuloy yung kanilang pag-bash sa social media na kesyo hindi raw sila attend kasi pagkitil ito sa kanilang malayang pagpapahayag, mga ganun. Wala pong ganung layunin itong TRICOM. Iniulit po namin yan kahapon na this is not a suppression of your freedom of expression, kundi ito po ay pagdinig ng sa ganun, magkaroon po tayo ng regulatory policy sa paggamit ng social media platform. Mo kasi DJ Chacha, kung napapansin mo itong nakakaraang mga taon, pag nagbukas ka ng iyong social media, yung Facebook o hindi kaya TikTok, ang nakikita ng kabataan yung nagmumura, yung walang humpay na pagmumura
Yung wala talaga, kung magmumura kayo, dahil yun ang ugali nyo sa inyong bahay, diyan na lang kayo magmura sa bahay. Dahil marami po nakakakita sa inyo, nakakadinig sa inyong mga kabataan. Pangalawa, meron dyan, nag-social, nagbablog, no? Ang kanilang pinakakalat ay walang katotohanan, walang basihan. Hindi man lang binabalidate, no? Pangatlo, yung kanilang ginagawang panawagan, no? Nananawagan sila ng kaguluhan sa bansa. Kailangan mag-people power, kailangan patalsikin ng gobyerno. Kailangan magkudita kayo, mga sundalo. Ano ba yun, di ba? Yung ba dapat nating pabayaan o lagyan natin ng polisiya? Yun lamang ang layunin nito. Ngayon, kaya hindi sila sumipot, palagay ko guilty dahil they are probably the purveyors of fake news. Kailan po ang next ninyo, Congressman? Kasi di ba last day na ngayon ng plenary session, kailan po ang inyo pong next hearing sa isyong ito? Yes, Ted. Opo. Pero allowed po. Nagchachapi tayo, Congressman. Opo. Medyo tayo po nagpuputol-putol, Congressman. So again, say it again, sir, kailan po, although allowed nga, no, kahit na po naka-adjourn kayo, kailan po kaya? Siguro, ang nabanggit ka po ni Chairman Dan Fernandez, siguro after mga 2 weeks, no, before the end of this month, maaaring magkaroon pa ng isang pagdinig tungkol dito. Kasi yung naimbitahan naming 41 ba yun, o 40 na mga vloggers, ito lang ho yung mga, ito yung mga madalas nating nakikita at napapanood sa TikTok o hindi kaya sa Facebook. Kaya sila ho yung unang batch na inimbitahan. Hindi naman po kakasya lahat ng iimbitahan doon sa Kongreso. Kaya nga kami natutuwa dahil yung mga ibang social media vloggers na matitino, no, na hindi nagpapakalat ng fake news, sila yung nag-attend, no? At nakahingi kami ng opinion tungkol sa gagawing polisiya natin dito sa paggamit ng social media. Mahirap po kasi pag wala pong accountability, magpapakalat ng fake news tapos magtatago sa likod ng freedom of expression, freedom of speech. Hindi naman po absolute ang freedom. Kung meron pong freedom, meron pong right, meron din po dapat kaakibat na responsibilidad yan. Kaya nga po meron tayo mga batas para hindi po sila sumobra doon sa paggamit o pag-abuso ng right na yan. Okay, sige po. So abangan natin yan. Kami lang po ay ako interesado ako dito kung sakali po na may show cause order, ano ang next kung hindi po sumagot doon sa show cause order? Ano ho magiging next move ng TRICOM kaya? Yung kanilang hindi pagrespeto sa imbitasyon na yan ay isang pambabastos, no, dito sa komite. Magiging resulta, Ted, is to issue or to cite them in contempt, no? At kapag sila ay na-contempt, meron pong kaakibat din po na penalty yan. Ayan po ay magiging desisyon ng buong komite o mayorya ng miyembro ng komite. Okay, at yan po yung ating abangan. Sana nga po hindi na po humantong doon, ano? So po, sa ganung sitwasyon. Okay, sige. Kasi nga, kasi Ted, no, nung inimbitahan namin sila, araw-araw, mga 1 week before yesterday, araw-araw, kesyo, magkikita na rin tayo, kesyo ganyan. Di kami naman, wala naman kaming ibang sinasabi. Hindi ho kami vloggers, kaya wala ho kaming paraan, no? Para masagot yung kanilang mga opinion. Dahil opinion nga nila yun, pinababayaan po namin. Ang problema lang kasi, Ted, kagaya kahapon, imbitado sila. Wala naman kaming sinabi doon na kayo'y uusigin. Yung kanilang pinapakalat sa kanilang mga followers na uusigin sila, iko-contempt sila, ikukulong sila. Wala naman po. May nakulong ba kahapon? Wala naman. May binastos ba kahapon? Wala naman. So, yun ang mahirap dyan Ginagamit nila, yung pulpito ng social media para patuloy yung kanilang pambubudol sa kanilang mga followers. Sige po. So Congressman, kami po aantabay sa inyo pong next hearing at sana nga po ang lahat ng ito ay maidaan sa mahinahon na pamamaraan. Opo. Salamat po, Kong Ace, ha? Yes. Opo. Thank you.